ka na ba makita sagot sa iyong panalangin at maranasan ang pagpapala niya sa atin? Gusto mo bang marating ang matayong at tanawin? Umasa tayo sa Diyos at ito'y mararating. Hintayin mo lang ang hangin, ang Espiritu ang mag-aangat sa atin. Lilipad na tulad ng mga agila, lumalakas ang sino bang nagtitiwala. Kahit may bagyo, hindi manangamba. Lilipad na tulad ng mga agila. Pagpapala sa marami, sasagadahin ka upang ikaw ay magamit. Gusto mo bang umangat at lumipad sa langit? Buksan mo ang puso mo, ang imposible mangyayari. Hintayin mo lang ang hangin, ang Espiritu ang mag-aangat sa atin. Lilipad na tulad ng mga agila, lumalakas ang sino mang nagtitiwala. Kahit may bagyo, hindi mangangamba. Lilipad na tulad ng mga agila. Dahil lahat magtiwala sa Diyos na lumikha, walang hanggang kapangyarihan. Lahat magagawa, kalakap sa niya'y sapat. Sa tingin tayo isang bihina, manatiling nasa Diyos, at ikaw ay sisila. Lilipad na tulad ng mga agila, malakas ang sino mang nagtitiwala. Kahit may bagyo, hindi mangangamba. Lilipad na tulad ng mga agila, lilipad na tulad ng mga agila. Lumalakas ang sino mang nagtitiwala. Kahit may bagyo, hindi mangangamba. Lilipad na tulad ng mga agila. Inyahan ko ang lahat na tumayo. Pwede ba natin ipalakpak yung ating mga kamay? Hallelujah! 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 Praise to Jesus! Hallelujah! The Lord will work out His plan for my life, for your faithful love, O Lord, endures forever. That is in Psalms 138 verse 8. And I will bless the Lord at all times. Hallelujah!
Let's praise the Lord. Let's glorify His name. Napakabuti na sa atin ngayong linggo. Ikaw at ako nakapag-testify nun. Walang nagkukulang. May mga gandang pangatawan. May pagkain sa mesa. We are in good health. Can we echo our voices of praise? Hallelujah!
ng Panginoon? Amen. Thank you, Lord. And this song keeps reminding us that nothing can separate us from the love of God. Amen. I don't know, maybe you're facing a lot of challenge, troubles, worries, anxieties, or maybe some of us are in a deep depression. But you know, these songs remind us that really God loves you. Ano man ang mga pinagdadaanan natin, mahal na mahal tayo ng Diyos. Amen? Can you just stop the person behind you and remind him, God loves you so much. Amen. Praise the Lord. And let it echo in our soul. Let it echo in our mind, in our heart, that Lord, whatever we face, you love us. Amen. And because of your love for us, we are more than conquerors. Amen. Woo! Sa mga magitan ng pagmamahal ng Panginoon sa atin. Praise the Lord. Palakpakan natin yung ating mga nasa online church. Welcome. Ako kayo ay first time mag-comment na new blessing. Kaya, praise the Lord. At syempre sa ating on-site service, if you're first time joining us, mga second timer, kaway-kaway naman dyan. Let's welcome them. Come on. Welcome to the family of God. Praise the Lord. And as we come to the house of the Lord, we are always reminding ourselves. Ano man ang mga nangyari itong mga nakaraang linggo, nakaraang araw, tapat ang Diyos na nangako sa atin. Amen? For all of God's promises are yes and amen in Christ Jesus. Ito yung 2 Corinthians 1. Let's read together. Sabi niya, for all of God's promises have been what? Fulfilled in Christ with a resounding what? With a resounding? Sabi mo, yes! Yung mga promises ni Lord sa atin, yes ngayon. And through Christ, our amen, which means yes, ascends to God for His glory. So let me remind you of the good and great promises of God. Kaya handa na ba kayo tanggapin ang mga pangako ng Diyos sa atin? Handa na ba kayo ito'y maranasan sa inyong buhay? Let's lift up our hands and let's declare and receive the good and great promises of God. Let's declare it in our life. God will bless all the works of my hands. I will lend to many nations, but will borrow from none. The Lord will make me the head and not the tail, always at the top, never. Amen? That's good. Praise God. No weapon formed against me will succeed. I will silence every voice raised up to accuse me. These benefits I will enjoy. My vindication will come from the Lord. I will flourish like palm trees and grow strong like the cedars of Lebanon. And even in old age, we will still produce fruit. We will remain vital and green. Praise God. I will taste and see that the Lord is good. Blessed is the one who takes refuge in Him. With long life, I will be satisfied. Surely, goodness and mercy will follow me all the days of my life. And I will live in your presence forever. I am blessed in every spiritual blessings in the heavenly places in Christ. God will restore my health and heal my wounds. And by the stripes of Jesus Christ, I am healed. Amen. Praise God. Let's give God praise. Hallelujah. Praise the Lord. Let's lift up our hands in prayer. Thank you, Jesus. Lord, thank you. This is a wonderful time to remind ourselves of your good and great promises. Salamat po, Panginoon. We are receiving your promises in our life fulfilled because of the finished work of Jesus Christ on the cross. Lord, we're coming to your house today and we are here to give you all our worries, all our fears, all the burdens that we have. Lord, because you care for us. Panginoon, ibinabalik na namin sa iyo ang mga bagay na hindi namin kontrol, na pinipilit namin kontrolin. Kaya Lord, ngayong umagang ito na kami aawit, ima-magnify ka namin. Magiging malaki ka sapagkat ikay makapangyarihan Diyos. As we sing these songs, Lord, move in our lives, increase our faith. Let us experience the joy of the Lord in our hearts. And Lord, maring iba sa amin pumunta rito, ang dami mga kaguluhan sa isip, may mga confusion, but you are the God of order. You are the God who are the Prince of Peace. That's why, Lord, we're receiving your peace in our hearts.
focus on you, not on our problems. Help us to focus on what you can do, what you can do in our life. Lord, sa'yo kami titingin, sapagkat ikaw ang makakapagbigay ng solusyon sa mga problema namin. Ikaw ang magpapagaling sa amin. Ikaw ang magpapalakas. Ikaw ang magpaprovide. And you are close to the broken-hearted. There are people, Lord, who are broken right now. Lord, let them experience your loving presence, your kindness, and your favor. Hayaan mo, Lord, na maranasan namin ang Diyos na
promises, Lord. But you, di ka nagbabago. Di ka nagbabago, Panginoon. Sa araw-araw, you give us your protection. You gave us your wisdom. You gave us the knowledge and the understanding na ginagamit namin sa aming trabaho. We appreciate that, oh God. Hallelujah. You are our great healer. You are our great provider. You are our great defender. You are our Savior. And we love to worship you. All it takes is one
is so great, just like an ocean. Thank you for your undying love. Jesus. Let's continue to praise them. Thank you, Jesus, because there is peace in your presence. Thank you because we know that we can call upon your name in times of trouble, and that we can trust you, O Lord, our never failing God. And Lord, even if we face the sea of doubt and worries, you constantly remind us when you said in Matthew 14:27, take courage, it is I, don't be afraid. Thank you. We celebrate your presence here.
direction. Did you fill us with your power to lead us into your way? And one more time, Lord, this song is our prayer that you will lead us. Our faith, Lord, let it rise and let it increase to believe that you can do great things in our life. Na kapag sinabi mo, Lord, lumabas kami ng bangka, lalakad kami sa tubig, magagawa namin yun kasi sinabi mo. You can do the impossible. That's why, Lord, help us to trust you by your Holy Spirit. Help us to live according to your word. And one more time, let's sing this song, that the Spirit will lead us. Let this be your prayer. Come on, church. Can you lift your hands in praise? Lift it high. Say, be deeper than my strengthen our faith, Lord.
give God praise. Amen? Amen. Thank If you. you're coming here and you just felt the touch of God, can we give God a shout of praise? Come on, if you're bold. Thank you, Lord. Wow. Praise the Lord. The Holy Spirit is really moving in this church. Amen. Glory to God. And is living in you. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Good morning po sa ating lahat. Good afternoon and good evening sa ating online church. Praise God. Amen. Welcome to Jesus Coffee. Again, we are welcoming every first timer. Again, just wave your hand if you're a first timer. Come on. Clap our hands to the Lord. Welcome. Welcome. Yes. Welcome here at Jesus Coffee Church. Alam mo, isa na namang linggo ang pinagtagumpay ng ating Panginoon. Maraming pagod, pero salamat dahil meron tayong Diyos na nagbibigay muli ng kalakasan sa bawat isa. In the Word of God in Matthew chapter 11 verse 28, sabi dito, lumapit kayo sa akin, lahat ng napapagod at nahihirapan, at pagiginhawain ko kayo. Kaya sa paglapit mo ngayon sa Panginoon, binibigyan niya tayo ng kaginhawaan, binibigyan niya tayo ng kapahingahan, at binibigyan niya tayo, syempre every time na tayo nagiginhawaan, meron tayong kagalakan. Kaya naman, sa paglapit din natin sa ating mga kapatid, sa ating mga brothers and sisters, meron tayong mga ngiti sa labi. Kaya anong gagawin natin ngayon? Come on, let's go around, be one another. Kumusta ka? Kamusta ka, kapatid? Kamusta ka? Kamusta ka, kapatid? Kamusta ka? Ako'y mabuti naman. Ako'y mabuti naman. I'm alright. Yes, I'm okay. How are you, my friend? How are you, my friend? How are you, my friend? How are you? Are you fine? I'm fine, thank you. I'm fine, thank you. I'm alright. Yes, I'm okay. Are you alright? I'm alright. Yes, I'm okay. Amen, amen. Thank you, Lord. Let's all be seated in the presence of our Lord Jesus Christ. Good morning once again, brothers and sisters. Again, I'm Sister Isabel. Thank you, Lord, sa ating mga kapatid and of course, sa lahat ng mga may dalang mga anak, pamangkin, ayan, mga apo. We have Kids Church at the back. Ayan, you are welcome here at Jesus Coffee Church. Maging sa ating online, kung ikaw ay naita, na bago ka lang, time, new blessing. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Marami tayong mga ganap, marami tayong mga celebration for today. Pero bago ang lahat, syempre, ilagay muna natin ang ating mga puso at isipan para sa salita ng ating Panginoon ngayong umaga. And syempre, as we worship the Lord, ayan, thank you, Lord. Let's welcome yung mga kapatid natin galing sa ibang bansa, talaga namang mainit na pag-welcome sa atin. Hello, brother. Good morning. Ayan, welcome here at Jesus Coffee Church. Sister Maureen from Dubai. Good morning. Ayan, thank you, Lord. Ayan, salamat sa ating Panginoon. And today, as we celebrate itong month na to, we declare in the name of Jesus that this is the month of ano nga? Month of? Ano ba yung tsura ng napalaya? Sabi ng iba, freedom. Freedom. Sino dito ng bata na aranas na pinagkaisahan kayo, naglalaro kayo, tapos kinulong kayo? Sino dito? Yung kinulong ka, meron masaya dito? Lahat ng bata na kinulong dati, lahat lumalabas umiiyak. Gigil na gigil dun sa kaaway. Ba't yung kinulong? Alam niyo kung bakit ko alam? Lahat ng mga anak ko naglalaro ng ganyan. Lahat ng kinulong nila dun sa pintuan. Di ba na nag-iisa, madilim pa, takot na takot. Lahat yun nagwawala paglabas. Gustong awayin yung mga nagkulong sa kanila. Tama ba? Sino dito nakaranas na kinulong ng gano'n? Masaya kayo?
walang gustong makulong, mga kapatid. Lalo na nung naranasan nating lahat ng nag-pandemic. Sino dito naging bahagi ng pandemic? Kung di ka naging bahagi, baka nasan ka nun? Di ka tao. Lahat tayo nakaranas ng lockdown, mga kapatid. At ayaw natin yung pakiramdam na gano'n. Di ba? Nalimitado ka lang, di ka makagalaw. Yung iba sa atin nawala ng trabaho, nawala ng negosyo. Hindi natin alam kung ano nang susunod na mangyayari. Ano nang meron sa labas. Ilan na yung affected ng pandemic na yon, ng COVID na yon. Pero salamat sa grasya ng ating Panginoon. Dahil ayaw ni Lord na tayo makulong. Ang gusto ni Lord sa atin, lagi tayong merong freedom. Kaya nga siya bumaba sa lupa eh. Para iligtas tayo, para palayain tayo, magtutol sa mga kamandag ng kasalanan na hindi natin mabitaw-bitawan. Maging dun sa matagal na bisyo na ayaw na, gustong-gusto na natin magbago, pero ang hirap eh, di ba? Pero alam nyo, salamat na lang at dumating ang ating Panginoon. At sabi nga dun sa kanyang mga salita, sa 8:31 ng John, sabi dito, 8:31 to 32, sabi dito, if you abide in my word, you are truly my disciple, and you will know the truth, and the truth will set you free. Lagi natin itong nakipapakinggan, di ba po ba? Yung the truth will set you free. Sino ba yung truth? Ito yung walang iba kundi ang ating Panginoon. Walang iba kundi ang kanyang salita. At every time na tayo ay patuloy na nag-aabay, ibig sabihin ng abay, patuloy tayong pinatuloy na pinanghahawakan ng kanyang salita, patuloy nating sinusunod ang kanyang salita. Alam nyo, tayo daw ay true disciple. Ibig sabihin pala, may mga fake disciple. Every time na hindi tayo sumusunod sa ating Panginoon, hindi salita ni Lord ang number one sa buhay natin, hindi siya ang number one sa buhay natin, hindi natin sinusunod, hindi natin malalaman ang katotohanan at hindi tayo mapapalaya. Ang kailangan kasi natin, mapalaya tayo. At alam naman natin yung pakiramdam every time na nakakulong. Diba? Ayaw natin ito, mga kapatid. Ngayong mga panahon na to, minsan nararanasan natin na hindi naman tayo physically nakakulong. Pero alam nyo, minsan nakakulong tayo, di ba? Doon sa nakaraan. Ano ba yung nagkukulong sa atin ngayon? Nakukulong tayo sa kasalanan, sa masamang bisyo, na tayo din yung nagsasuffer, na tayo din umiiyak din tayo katulad ng mga batang kinukulong. Nakulong tayo sa utang. Yung mga hindi lang nakulong, nabaon pa sa utang. Nakulong tayo dun sa pagkakasakit natin, di tayo makalabas. Pero dumating ang ating Panginoon at yung katotohanan ang magpapalaya sa atin. At every time na maririnig natin ang katotohanan, mga kapatid, hindi lang natin ito papakinggan. Ito ay susundin natin yung mga salita ng ating Panginoon. At syempre, katulad nga ng sinasabi sa word ni Lord, hindi lang spiritual ang gusto ni Lord. Ang kalayaan natin, hindi lang natatapos sa pagkakaroon natin ng kalayaan sa mga kasalanan, maging sa ating area ng finances. Kaya mga may tinatawag na financial freedom. Sino gusto financial freedom? Taas kamay! Woo! Thank you, Lord. Pero bago natin gustuhin ang financial freedom, sa mundo, ang financial freedom, marami akong pera, gagastusin ko, bibili ko lahat ng gusto ko. Ganon sa mundo. Pero alam nyo ba, ang financial freedom, according sa salita ng ating Panginoon, sabi dito, financial freedom is being a good steward who faithfully follows God's plan. For what? For spending, for saving, and for giving. May order kasi si Lord. May purpose kung bakit natin ginagawa yung pag-iikapo. Gusto nyo bang malaman? Ano bang purpose? Kasi pag hindi natin alam yung purpose ng tithing, marami sa atin simula lang, pero hindi na magpapatuloy. Pero pag alam natin yung dahilan, ano bang purpose nito? Bakit ba ako magta-tithes ng tuloy-tuloy? In Deuteronomy chapter 14:23, nandito yung purpose ng ating Panginoon. The purpose of tithing is to teach you always to put God first in your lives. Kasi alam niyo kung bakit? Alam ni Lord na ang kalaban niya lagi sa atin, ano? Yung kayamanan, yung pera. Kaya every time tayo ay nagtatay, sinasabi natin, Lord, I
trust you. Every time we give our tithes, Lord, I honor you. Lord, I love you. Lord, I put you first in the area of finances. At alam naman natin, every time na binibigay natin, nilalagay natin si Lord first sa ating buhay, He will bless kung anong area na yon. Sabi sa salita ng ating Panginoon, seek the kingdom of God first. Anong promise? And everything will be added unto you. Amen? Gusto mo ba kapatid lahat ng mga kailangan mo ay idadagdag na lang ng ating Panginoon? Kailangan siya ang top priority natin. Put Him first. At sa paglalagay natin sa taas o priority ng ating Panginoon sa pamagitan ng pagtatides natin. At syempre, hindi lang natatapos dito. Meron tayong mga tinatawag na building plan, building opening. Good news, meron tayong pinapatayong building. Amen ba? Masaya ba kayo na may pinapatayo tayong building? Yun ang good news. May naghihintay na building pa para sa atin kung saan mapapalawak pa ang gawain ng ating Panginoon. At yun ang nilulook forward natin. Pero may konti lang naman. Konting bad news. 2.1 million yung kailangan pa natin para mabuo yung building at ready na din siya na gamitin natin. Kaya sama-sama tayo kapatid. Alam ko na may mga pangangailangan, pero sabi nga ng salita ng ating Panginoon, put Him first sa buhay natin, lalo na in the area of finances. At may pangako ang ating Panginoon, and everything will be added unto us. Kaya ready na ba tayo? Itaas yung ating mga ikapuma, ating mga building opening, at ipanalangin natin mga kapatid. Yes, Lord, maraming salamat, Panginoon, sa mga ikapo na to, sa mga kaloob namin ito, Lord God. Salamat sa salita mo na patuloy na nagpapaalala sa amin na, Lord, Ikaw yung unahin namin, Panginoon. Maraming mga bagay kaming nauuna, Panginoon, mga gastusin, Lord God. Pero salamat, Lord Jesus, dahil ang pinaka-purpose ng aming pagtatides is to put you first, always, in our lives, Lord God. At tulungan mo kami, Lord God, na huwag madaya ng mundo na to. Makalaya na kami, Panginoon, this month of September, Lord. Makalaya kami sa anumang pinagkakautangan. Makalaya kami sa kahirapan, Panginoon. At ito'y sa pamagitan ng pag-alam namin ng katotohanan. At ito'y magpapalaya sa amin. At ang salita mo ay katotohanan. Kaya tutulungan mo kami mapalaya at Lord, makasunod sa iyong salita. Maraming salamat, Lord, pagpapalain mo ang mga ikapo na to, mga kaloob na to, at ikaw ang magdadagdag sa lahat ng mga pangangailangan namin. Seek you first, and everything will be added unto us. Claim it, Lord, in Jesus' name. Amen and amen. Thank you, Lord. God bless everyone.